Pagod po mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasaayos ng ating bansang Pilipinas. Una, noong isang araw, galing siya po mga kababayan sa groundbreaking ng Cavitex para maisaayos na po once and for all, makatulong sa problema sa traffic congestion sa Metro Manila at mayanda po sa pagbuhos ng mga negosyo dito sa ating bansa galing Amerika and Europe. Kaya mayroon tayong tinatawag na Luzon Business Corridor. So ito ay mga big ticket projects. Ngayon naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kagagaling lang po niya kahapon din doon sa Westcom para kausapin yung ating mga sundalo at bigyang parangal, lalo't alam na ninyo yung nangyari sa Ayungin incident. Mamaya ibigay ko po ito sa inyo. Ngayon naman po, mga kababayan, nandito siya sa another big ticket project, yung PBBM Redevelopment Project for Metro Manila's most famous river, yung Pasig River po. Pinapaganda po siya. Ang tawag PBBM or Pasig, bigyang buhay muli. Ganon kasipag mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong. O, tingnan ninyo, sabi niya, look, President Ferdinand R. Marcos Jr. leads the inauguration of the Pasig River Esplanade Project Phase 1 in Manila on Sunday. The project is part of the Pasig Bigyang Buhay Muli or PBBM Redevelopment Project for Metro Manila's most famous river. O, di ba? Yan po yung perspective, oh. Napakaganda. So, nandyan si Mayor Hani Lacuna, si Speaker Martin Romualdez, si DILG Secretary Binor Abalos, tapos si Housing Chairman, Housing Secretary Acosar. Ayan po. Kasi yung mga maapektuhan ng mga residente po dyan sa paligid, bibigyan sila ng housing. So napakaganda mga kababayan yung plano. Napakagaling talaga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat nito i-extend yung kanyang term hanggang 20 years. Gatong ka na naman niya, Mr. Maravillas, yung akusasyon ng mga nausog. Gusto mag-perpetuate niya to power tulad ng kanyang tatay. Baseless accusation mga kababayan. Ang gusto nilang mangyari, upo na si Inday. 2 years pa nga lang, tinutulak ninyong pumalit o maging Pangulo ng ating bansa. Di nga naayos niya yung Di nga kinaya yung DepEd po, yung mga problema ng DepEd, yung problema pa ng buong Pilipinas. Tama pa? Hindi nga maayos niya yung kanyang pagsasalita, pag-defend ng kanyang budget, at yung mga mensahe niya, ang iiksi na nga, binabasa pa. Ang maintindihan mo lang yung syukran. Sige pa ang tantrums. Ba't siya tuloy si Mrs. Lisa Marcos? Tingnan ninyo si Mrs. Lisa Marcos. Laging nandyan po. Di ba napakaganda? So mag-attract siya mga kababayan ng mga local and foreign tourists. Ngayon nga po, lagi nagmatao dyan. Kinover ng mga PBBM vloggers, yung mga naunang development, itong nakikita ninyo. Lagi nagmatao dyan po. Kaya lang, siyempre ngayon, nilimit kasi pupunta yung Pangulo, security. So napakagandang development mga kababayan ito. O, sabi dyan po sa release ng Presidential Communications Office, buo na ang isa pang 500 metrong showcase area ng Pasig River Urban Development Project o PRUDP sa Manila Old Town segment sa pagpapasinaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa PRUDP Phase 1C ngayong Hunyo 23. Kinokonikta ng karagdagang 250 metrong esplanade ng Phase 1C ang nasa Jones Bridge papuntang Plaza Mexico at Fort Santiago sa Intramuros. Hatid ng proyekto
ay pedestrian-friendly infrastructure, green spaces at commercial zones na bahagi ng rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Di ba nakakatuwa ito, mga kababayan? Talagang gusto ng ating Pangulong Bongbong na ma-maintain na yung kalinisan at kagandahan niya para siya dagsain ng mga bisita, hindi lang dito, kundi international po. Kasi ito isang famous na ilog. Gusto niyang gawing tulad po ng mga famous rivers in other countries like in London, in South Korea, in Japan, in other European countries, na yung mga ilog po dinadayo ng mga tao, hindi yung iniiwasan dahil sa grabing basura at masangsang na amoy. Kaya kasama dyan sa rehabilitation yan, paglilinis ng paligid, yung mga residente sa paligid na natitira pa po, i-relocate nila. Kaya nandyan si Housing Secretary Acosar. So may green spaces siya, magiging makahoy para maganda, may shades po, may greeneries sa paglalakad-lakad ng mga tao. At sa paligid may mga establishments, may commercial spaces po. So hindi lang tourism, kundi yung negosyo po, lalong sisigla ang negosyo sa paligid. Di ba napakaganda ng plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Mga projects na kanyang ini-implement para po mabago na ang mukha ng ating bansa. Bagong Pilipinas, lalo ang Metro Manila. Capital City po. Dapat ang capital city po talagang kaaya-aya. Dapat binabalik-balikan. Di ba? So ito na ngayon yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakapogi ng ating presidente, kaya galit na yung mga pangit na leader, yung mga pangit na politiko na pangit panugali, palamura. Ikaw niya, Mr. Maravillas, pangit ka rin naman niya. Pangit lang yung mukha ko, ang ugali ko, hindi. At hindi tayo palamura. Ang problema, yung pangit na yung mukha, pangit panugali. Masama ang ugali. Yan. Napakaganda mga kababayan ng Pasig River ngayon. May fireworks pala po. Di ba? Yung ating Pangulo po, visionary siya eh. Talagang manang-mana sa kanyang tatay. Builder po siya. So ito yung utos ng ating Pangulo sa mga concerned agencies to keep the pace in rehabilitating Pasig River anya. Sabi ng ating Pangulo, let us keep up the pace in the hard work and ensure that the Pasig River becomes a place of rest, recreation, and pride for our people and our country. Marcos said in his speech during the inauguration of the new stretch of the Pasig River Urban Development Showcase area doon po sa Plaza Mexico, Magallanes Drive sa Intramuros, Manila. So, in-encourage ng ating Pangulo ang lahat ng agencies and organizations collaborating for the completion of Esplanade to ensure that the whole project will be finished within the target time frame anya. He also urged the citizens to rally behind the advocacy in bringing back the old glory of Pasig River and contribute in their own way to save the river. Kailangan tulong-tulong po tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan, itong mga ilog natin. Parang yung sa kanta po, wala ka bang napapansin? Asin yata, asin sa ating kapaligiran, kay domina ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Di ba? So, kailangan po na tayo'y magtulong-tulong. Yung disiplina, yung kalinisan po. Kasi yung magkikinabang po, tayo man lang. Kasi, di ba? Hanggang ngayon nga po, ang Ilog Pasig nangangamoy pa. Iniiwasan namin ni Mrs. yung makalapit dyan. Pero pag napunta kami Metro Manila, pag may time, bibisita kami ni Mrs. para personal naming makita kung gaano na po kaganda itong redevelopment na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So tulong-tulong dapat, sabi ng ating Pangulo, supporting and participating in the efforts of the government and its partners to help maintain its cleanliness niya. And that
will go a long way. So sabi ng ating Pangulo, yung ginagawa natin anya dito will reflect our efforts in other areas of the country and how successful we are in improving and leaving the country a better place than we found it. So ang pagpapaganda po, sisave ng mga kailugan po, gagawin po hindi lang sa Metro Manila, all throughout the country. Dapat malinis tayo. Bagong Pilipinas nga po, bagong Filipino, bagong Pilipinas. Paano niya Mr. Marabilla, si Inday, at saka mga nausog, ayaw ng bagong Pilipinas, him. No comment siya. Ha? Kaya niyan siguro Mr. Maravillas na pilit ka na mag-resign kasi may may executive order yung ating Pangulo. Doon nga sa Davao City ng Independence Day celebration, hindi man sila nagkanta po, hindi man nila kinanta yung bagong Pilipinas hymn. Pati yung pledge po, hindi ni-resign. May defiance po. Ayaw nila ng magandang kaisipan. Gusto nila yung morally. The old mindset, mga kababayan. He assured that he and First Lady Lisa Araneta Marcos will provide their all-out support and commitment to the completion nitong project. So umaasa niya ako na in 3 years' time, itong Pasig River will be a river that will look and feel like the famous waterways across the world, such as the Seine River in Paris, the river Thames River in London, at saka yung Chao Phraya in Bangkok. Di ba? Yan ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kahalintulad po ng napakababantog, napakalilinis, napakagagandang mga ilog sa mundo. Hindi pag sinabing Pasig River po, ang makita mo burak, bako sa paligid, iniiwasan ng mga tao. Ngayon, nililinis na siya, dinidevelop po, magiging tourist destination po siya. At magiging business center po siya, mga kababayan. Magbibigay ng trabaho at kabuhayan, livelihood para sa mga mamamayan. So itong Phase 1C will introduce a one-story structure with a roof deck along the Pasig River, featuring a 3-meter wide walkway flanked by commercial spaces at the ground level and a combination of a walkway, bike lane, viewing area on the roof deck. So napakaganda ng plano po. The phase will encompass 32 leasable commercial stalls, so pwedeng rintahan ng mga negosyante. Equipped with modern amenities including sewage treatment, individual electric and water meters, fire protection in public restrooms. Para po hindi mamaho. At yung mga namamasyal, may pupuntahan silang restrooms na malinis. So, in addition to Phase 1C, the Interagency Council for Pasig River Urban Development plans to extend the Esplanade with a 135-meter boardwalk linking Plaza Mexico at saka yung Fort Santiago, enhancing access to these key tourist attractions via the Pasig River. So, ma-encourage na yung mga tao na gamitin yung Pasig River as a way of transportation. May mga boats po na bumabiyahe dyan po. Kaya lang nakita ko, kukunti yung sumasakay. Kasi siyempre mabaho, natatakot yung tao, matapsakan ng tubig galing sa ilog. Di ba? So, the Pasig Bigyang Buhay Muli or PBBM project initiated under the President's Executive Order number 35 seeks to rehabilitate the Pasig River to its former condition while enhancing transportation links
in alleviating street traffic. So pag nasanay na sila, kasi maganda na yung paligid at hindi na mabaho, so makakatulong po para ma-ease yung traffic sa Metro Manila. So magiging madalas na po yung biyahe through Pasig River. Dadagdag siguro yung mga units ng mga bangka na magbabiyahe po dyan. So si Pangulong Bongbong Marcos niya, Mr. Maravillas, busy, hectic yung schedule. Si Inday niya nasaan? Ito si Inday. Nasa Pride Month, celebration po. Love, promotion ng love scene. Yung activity po ng mga LGBTQ. Yung Pride Festival po sa Quezon Memorial Circle. Nandun si Inday. Pinopromote yung mga makamundong kasalanan. Mga makamundong bagay po. So, other than that, kahapon mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinuntahan niya yung Western Command. Pinuntahan niya yung mga sundalo at nagbigay ng parangal sa mga sundalong involved po dito sa Rory Mission sa Ayungin Shoal. Lalo yung isang Navy officer na natanggalan ng hinlalaki, binagyan niya ng parangal. Yan po siya. Look, President Ferdinand Marcos Jr. visits the 80 uniformed personnel and their families who conducted a Philippine rotation and resupply Aurora mission to Ayungin Shoal, including Seaman First Class Jeffrey Facundo of the Philippine Navy, who lost his right thumb during the maritime clash with China last June 17 at the Western Command sa Puerto Princesa City sa Palawan po. So, inaward din po ng ating Pangulo sa troops ang Order of Lapu-Lapu Kamagi Medal to the 79 na soldiers involved in Rory Mission, while Seaman First Class Facundo received the Order of Lapu-Lapu Kampilan Medal. So, ito po yung naputulan ng hinlalaki, si Facundo. Ayan So yan yung pagbisita ng ating Pangulo po. Yan po. Yung pagpunta niya doon sa Western Command sa Palawan. So pakinggan natin yung speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Today, as your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. Matigas po. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. Let me, of course, mention Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, who was harmed and was injured in the recent incident. So as we award these medals, we remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. The government will continue to provide all your needs and look after your welfare and your family's welfare. Kayo ang halimbawa ng isang bagong Pilipinas. Kayo ay isa sa aming inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aming sinumpang tungkulin.
di ba? Nakaka-proud mga kababayan. Matigas po yung mga binitawang salita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inonor niya yung ating mga mga sundalo na mga matatapang. O di ba? Hindi tayo pasisindak po sa China. Ganon ang Commander-in-Chief. O di ba? Yan ang bagong Pilipinas. Yan ang totoong matapang na leader. Di ba nakaka-proud mga kababayan? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos talagang naninindigan po. But anyway, baka gusto din po ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains and paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ito naman po yung bago naming product, Eye Glow Serum. Gawa po sa South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Sa mga naghanap naman po ng malinis and spacious fitness gym, dumiretso na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-8020-949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Ito yung mga bago naming clients po. Pati mga foreigners, mga British tourists po sila. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ayos pa? Ayos na niya Mr. Maravillas. So yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.